I am Private First Class Crisani Elado, Philippine Navy Marines. This is not just about my military background or our military background. This is just about the corruption of our society and our community. Nako, matindi ho ito mga kababayan. 18 ex-marine handang dumalo sakaling magkaroon ng investigasyon sa Kamara. Pagdating sa katapangan ng ating mga mandirigmang yan, wala ho tayong masasabi dyan, kaya dapat ho silang palakpakan. Ang problema, duwag ho yung nasa Blue Ribbon Committee. Mantakin nyo, nag-privilege speech itong si Senator Rodante Marcoleta, di man lamang ho siya nakapagtanong saan siya nagbida-bida sa social media at dito rin ho sa video na to. Naku, nagpaliwanag ho itong si Asong Bulol. Trililing ho mga kababayan, ha, nagsampa na ho siya ng kaso, sinampahan niya na ho ng kaso. Itong si Senator Mike Defensor, itong ating mga magigiting na 18 Marine, itong si Doc Lorraine Badoy at itong si Cathy Binag. Ha? Pag-usapan din ho natin yan. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ito, pakinggan ho natin itong si Asong Bulol. $1 panuhol dun sa ICC $1 panuhol dun sa ICC investigators. Hindi po totoo yan. Wala akong natanggap na $2 million at kung anumang halaga mula kay Saldico para sa ICC operations. Nako, naloko na. Ang problema ho nito mga kababayan, baka sakali meron bang pinapabigyan sa'yo na iba na hindi mo naabutan kaya ka ngayon deny to death? Matindi ho ito kasi yung mga aligasyon di umano. Ay, mahirap na, delikado tayo dito kay Asong Bulol. Di ba? Bulol to bulol. Mahirap na, baka tayo isama niya sa kaso. Mahilig man kasi ang Asong Bulol na yan. Di ba? Di umano. Siya nakatanggap. Di umano. Siya, hayaan na natin yung ating mga Marines na magsabi. Ang hirap nito mga doon sa di umano. Ay, mahirap na. Halaga na iniabot sa kanya, baka merong pinapaabutan sa kanya. At ngayon nagkalitaw-litaw, mahirap na. Ito na, Rita. So itong ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin. Brad, wala na kami sisirahin sa'yo. Wasak na ang kredibilidad mo. Anak ng tokwa, di ka nga nanalo ng pagka-mayor Hindi ka na nga nagtangka na tumakbo ng pagka-senador. Bakit? Kasi sigurado talo ka Wala ka nang bitaw pagdating sa nasyonal. Ngayon kung sinasabi mo, lumabas yung mga aligasyon na yan para siraan ka, nagkakamali ka dyan. Wala na kaming sisirain sa'yo, durog ka na. Wala kang kredibilidad. Anak ng tokwa, mandirigma ka, nasambay ng Pilipino, pinag-aral ka ng gobyerno. Tapos, nakipagkunay ka doon sa mga banyagang korte para mapadala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Wala kang hiya. Di ba? Wala kang kwentang Pilipino. Yun ang ating sigurado dito. Hindi lang naman tayo ang tumatawag sa kanya ng ganyan. Wala kang kwentang Pilipino. Kasi kung ikaw talaga ay makabayan at concern ka sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, o pinakauna mong puprotektahan ang ating kasaringlan, ang ating rule of law. Kaso hindi. Di umano. Naku. Mahirap na Itutuloy ba natin? Mahirap na kasi delikado tong mama na to. Masyadong bengatibo to. Maya nagkakaso to Tuloy natin. Kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. Walang credibility yung ICC investigator. Anak ng tawa, nabalitaan mo ba yung nangyari sa Iran, Brad? Isang buong eskwelahan ng mga batang babae bumaksak, pinaliparan ng kung ano-ano ng bansang Amerika at Israel. Okay? Hindi ba Christ against humanity yon? Mga kala mo kung sinong nagmamay-ari ng moralidad sa mundo? O anong gagawin natin kay Donald Trump? Gagawin natin kay Netanyahu? Lamyang yan. Wala silang crimes against humanity. Pambihira Eyon mga estudyante, nag-aaral, nagbabasa, nagsusulat. Habang nagbabasa sila nagsusulat, meron nagyaring negosasyon. Anong ginawa ng Amerika at Israel? Walang crimes against humanity doon? Lord.
Ang Raulo ka. hinala ko na ito ay gagamitin ni Kaufman para panabutahe doon sa trial, doon sa kaso sa Dahig. Ito na nga, nasa katuparan dahil kahapon ay sinabi niya na gagamitin niya yung mga aligasyon nitong Di ba? Ganyan ho katindi ito mga kababayan. Talagang updated ho siya pagdating sa ICC. Di ba? Tayo nga, hindi na tayo masyado nakakapag-update dahil nga napakaraming ganap sa Pilipinas at unti-unti na hong nadudurog ang kanilang ika nga house of cards. Di ba? Unti-unti nang gumuguho. O kaya inaabangan ho natin ang mga susunod na kaganapan kasi ramdam natin ngayong taon na to anumang oras magiging presidente si VP Sara. At kung ako si Trileleng, meron pa masaya yung nanay mo. O kung meron pa saya, magtago ka na. mga ginawa nila Levy Baligod. So hindi natin papayagan yan. Kaya ito, nagkaso tayo ngayon. Sa tingin Brad, ano yan yung mama na yan, talagang ano niya yan, habi niya mang kaso. Mayat mayan ang kakaso yan. Kahit nung panahon ni Tatay Digong, kaso ng kaso. Barat may kaso, lahat kaya. Sa awa ng Diyos, lahat, karamihan ng mga kinakasuhan niya, naa-absuelto naman. Okay na nga mga kababayan, yan ang pinaka-latest update dito para dito kay Asong Bulol, no? Lumipat na ho tayo. Siyempre, press con ito ng ating mga magigiting na mandirigma. Palakpakan ho natin. Handa daw ho sila humarap sa investigasyon sa Kongreso. Ha? Kaso ang problema, anong aasahan natin dyan? Kung anong tapang nitong mga mandirigma natin, yun naman ang pagkaduwag nitong si Pinky. Ping Lacson. Ito, pakinggan natin. Game. Hindi nyo naman nakita, pero nag-deliver naman. So, may ganun po ba na pabago-bago sa inyong mga statement? Nako, Wala po ma'am, bago-bago. kasi nasa kuha naman ma'am eh. Nasa affidavit naman po eh. Ang sinasabi po namin ma'am, hindi po namin nakita yung pinalit na dollar na kung binigay sa kanya. Ang sinasabi namin ma'am na totoo is yung nag-deliver mismo sa bahay niya po. Yung doon po sa pag-deliver kay BDM, bakit po parang hindi maibigay yung mga detalye? Pwede niyo ho bang masabi yung exact details? Nung delivery ninyo kay BBM, may nagsabi kasi na 2 maleta, naging 5 maleta. Bakit po nagbabago ang detalye? 5 maliit na po yung na dinala namin ni Kong Saldi doon sa bahay. Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? Nandun lang po ma'am sa affidavit. Ang nakalagay lang po doon ay sumakay kayo ng eroplano, tama po ba? Tapos nagpunta kayo ng Ilocos. Yes po. Pero saan po doon? Pwede po bang humingi pa ng detalye? Saang bahay? Saang syudad? Lawag, Oo, Paway, Paway. Bigan. Alam niyo po kaya yung ganung Pwede detail? po. Yung ano po, may lake. Yun lang po yung May ano boss? yung may lake. May lake. Sa lake. Ilog, Paway. Ilog. Yun lang yung ano, syempre naka-helicopter yan. Alam nga naman bawat daan nila. O, nasa na tayo? Nasa ano na tayo? Nasa La Union na tayo. Nagdadrive sila, nakikita nila. Helicopter yan, madam. Pagbagsak nila, basta Ilocos yan. Hindi na pinag-uusapan. Ano, tatanong niya kay Saldi ko, anong barangay to, Kong? Anong puro ko ito? Para kung sakaling tanungin ako ng mga media sa susunod na panahon, alam ko sasagot ko. Di ganon yun. Walang nga kayo, ha? Sir, ganito, anong reaction ninyo sa kung paano ito tinutugunan ng government ngayon? Kasi the last time kausap namin si Ombudsman Remulla, sabi naman niya, ang gusto niyang makuha from Atty. Levy Baligod and sa inyo, dapat tig-iisa po kayo ng affidavit, hindi yung parang isa lang nakakatawan para sa 18. Ano po bang reaction niyo ron? Sir, para sa amin, sir, si attorney na lang po ang sasagot sa mga ganyang tanong, sir. Kasi sa amin, sir, from the very beginning, ang ano namin dito is katotohanan lamang ang sinasabi namin. Sana hindi kami kipitin, hindi nila ibaba yung credibility namin. Kasi kami, from the beginning, walang kinalaman si Sir Mike Defensor. From the very beginning kami, decision namin to buo. Nailaad na namin kasi sobra na mag-18 point something trillion ang utang na Pilipinas. Paano yung mga anak namin? Paano kami? Mamamayang Pilipino, mahihirap. Saan namin pupulutin sunod araw yung mga anak namin? Saan namin
Kung ang pondo ng gobyerno ginaganyan nila. Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magbabanta, kung sino magbabanta. Sana tapusin na natin itong issue na to. Tapusin ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Yan lang po ang hindi namin ang bawat isa sa amin, ma'am. Saludo! Palakpakan natin tong si Sir. Apila yan para doon sa mga kagaya nitong si Ping Lacson Duwag. Apila yan para doon sa mga kagaya nitong si Ping Lacson Duwag na winawasak ang credibility nitong ating mga magigiting na mandirigma na nagsabi ng kanilang nalalaman kaugnay sa nangyaring malawakang korupsyon sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Saludo, Sir, saludo. Kasi ang isang concern din po kasi may mga individuals, personalities na nabanggit ninyo, na nabanggit sa affidavit na dinamin po yung mga oppositionista ni na Duterte, sila Ilago, mga et al, mga Makabayan et al, Franz Castro. Is it safe to say na parang tinatarget nyo rin yung mga Makabayan groups o yung mga oppositionistang Duterte sa mga na-involved? Hindi, sir. Given the fact na merong isang kinarify si Dilima na sinabi niya na when you claim na nakatanggap siya ng maleta or ng sobre as mga paper envelopes ba yun or whatever, ang sinabi ni Dilima, she was still incarcerated at the time. So, don't you think na para bang tinatarget lang yung mga critics ng dating administrasyon? Kasi yan ang ating mainstream media, perwisyo sa sambayan ng Pilipino. Imbis na yung mga question talagang mapunta doon sa kalutasan nitong issue na to. Pagtatanggol lang ho nila yung congressman na mahilig sumubo ng saba. it seems as if ganun yung naging kaso po. Ika nga namin, sir, neutral kami natin. Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ang ordinaryong Pilipino lang, sir. Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay. Sana respetuhin nila kami. Bigyan nila kami ng credibility. Hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Yung mga ganyang klaseng salita, kita ho natin na hindi ho sila mga politiko. Hindi, kumbaga yung mga sinasabi nila na yan, nanggagaling ho sa puso. Okay? Nanggagaling ho sa puso yan. Hindi kagaya sa pagka nagsalita politiko. Politiko yan. Nagsalita vlogger yan. Pero ito sundalo. Okay? Ito ay sundalo. Kumbaga kung ano yung nalalaman niya, kung ano yung saloobin niya, hindi nakita yung emosyon niya kanina. Doon mo makikita na itong mama na to, hindi ito vinrip, hindi ito sinabihan ng kung ano-ano, ito sabihin nyo, ganito, ganyan. Hindi ganon. Kung ano nalalaman nila, nararamdaman nila, iyon ang kanilang sinasabi. Kaya tayo, 10,000% na naniniwala dito sa ating mga magigiting na mandirigma. Palakpakan natin. Yan ang bago kami lumabas, ang sabi ng abogado sa amin ni Atty. Levy, sabihin nyo lang ang totoo. Ang hirap mag-depend sa Korte Suprema o saan korte. Basta nagsisinungaling ka. Yan ang natatandaan ko sa mga sinasabi niya. Maraming salamat po. Saka hindi po namin sila tinatarget, sir, kasi yun nga po, hindi po kami Duterte, hindi po rin kami Marcos. Ngayon, sila po kasi nakikita namin doon, sir, na mga ka-meeting, then yung mga kuhan po, nakakatanggap. Tapos sir, siguro nagkataon na talaga na trabaho kami kay Boss Saldico. Experience kami ganyan. Yung nalalaman namin. Siguro yan na sinasabi namin yung katotohanan. Pero paano po kayo napunta kay Congressman po nung araw? Pwede po natin mabalikan yung time. Sa akin na part, nung pumunta ako sa kay Congressman Saldico, ay parang hinila ako ng nauna yung may kabatch ako dyan, pumasok na. Parang siyempre, qualified ka din naging naging driver ka. Ginhila ko, naging nakapasok ko dyan. Sir, meron po bang nakapagsilbi sa inyo under General Anyo when he was the AFP chief? Meron po ba? Wala po. Wala. Okay. Pero kay Sir Jun Esperon meron? Meron pa dito isa. Okay. As NSA or Secretary of Defense mo ka nakalilista sa loob? Can you give an exact date po ba kung kailan ito nakapag-serve under Esperon? Sa Chief of Staff po siya ng AFP. Yes. Thank you.
Yes, po, sir. Thank you. Pwede ko i-clarify kung bakit na nangting manisip ang anas ko. Iniipit yung mga nagsasalita. No? Pero yung mga mayayamang politiko, sila namang pinagtatanggol nila. Huwag ko kayong mag-alala, mga sir namin magigiting. Ha, kami mga vlogger na nasa mga nasa matitinong kaisipan, kami ay inyong maaasahan. Ha? Suportado ho namin kayo 10,000%. Kung pakiklarify Akala nila sila lang naman ng source ng impormasyon sa social media. Hindi ho yan. Kung yung paniwala yung mga ano na yan, mga mainstream media na yan, po kasi lumalabas po nga sa balita. mga perwisyo, Yung 18 months. mga walang hiya. Ako na po sasagot. Ma'am, sa 18 kami, 16 po yung Marines, apat na retired. Kasama yung papalpa. So, isang retired na army sa isang reservist. So 16 yung sa Marines po. Pero ang sabi po, 4 ay hindi Marines. Hindi naman namin ginawa po yun, ma'am. Lumalabas lang yan sa mga social media na 14. Pero ang totoo niyan, 16 kami. Dalawa yung isang army saka isang reservist. Sir, ano masasabi ninyo? Parang, kasi nagko-cover din ako sa defense, medyo matagal yung pag-confirm ng AFP if you're really part of the AFP o the department. Hindi na namin trabaho yan, sir. Sa kanila naman po. Kasi yung iba dyan, ilang taon na nakalipas, so mahirap ihalong katid. Hindi gaya sa panahon ngayon, computerized na tayo. Dati, yung panahon na yun, medyo manual pa tayo, sir. Saka sir, may dagdag ko lang din dito. Huwag nilang i-discredit yung Sir, sorry. pagiging marino namin. Kailangan ng audio. Sorry po. Thank you so much. May dagdag ko na rin po dito tungkol po doon sa mga sinasabi nila na paninira tungkol sa amin na tinitignan kasi nila doon sa pagiging marino namin, sa pagka-marines namin, kung ano yung naging problema namin, kung bakit lumabas kami sa serbisyo. Marami pong dahilan sa pamilya, minsan sa may mga kaso, ganun po. Pero hindi yon basihan sa mga siniwalat namin tungkol doon sa mga pira na nasaksihan namin na dinideliver sa mga opisyalis ng gobyerno. Yun lamang po ang inaano ko doon, ma'am. Saludo. Kinaklaro ko doon. Wala pong kinalaman sa pagkatao namin, sa pagkamarines namin, doon sa isyo ng anomalya sa pira na dinideliver namin sa kanila. Gano'n po kadalas uli yun? Yung pag-deliver nyo? Sa akin, ma'am, sa part ko, dahil driver ako ni Boss Saldi, so ako yung laging isa na nagdi-deliver sa kanila. Siguro 3 beses sa isang linggo dinadala namin yung mali-malitang pira doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Nakapag-deliver din ako doon sa Aguado. Nakapag-deliver din ako doon sa bahay ni Stella Kimbo. Nako! Nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni former Senator Trillanes. Nako! Yun po yung participation ko bilang driver ni Kong Saldico. Yung kay Trillanes po, anong dineliver nyo? Ang dineliver doon isang paper bag. At ang nagdala po doon ay ni boss na si Mark Tiksay. Ba't alam niyo pong pera? Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po, na ang laman ng pera na yon ay ang laman ng paper bag na yon ay pera at ibibigay nga kay former Senator Trillanes doon po sa Antipolo, sa bahay niya po doon. Pero, again, nasilip nyo naman po yung laman ng mga maleta po, di ba? Or kay Mr. Tiksay lang po kayo nakikipag-call? Alam namin, sir, na pera yung laman nun dahil
pag bago namin i-deliver yon, binibilang muna po yon. Piniprepare ni Mark Texay or ni Paul Estrada yung mga pira na yon. So alam po namin na pira talagang laman nun. Nandun ho kayo habang Opo. binibilang? Although nandun sila sa taas po ng bahay ni Boss Saldik, pero alam namin na yun talaga ang ginagawa nila. Minsan pa'y nasaksihan ko rin, pumakyat ako sa taas, dahil kami nga yung magbubuhat ng malita sa bahay ni Boss, dadalhin sa sasakyan. So nakita ko, yung ibang kasama ko, na binibilang ni Paul Estrada or si Mark Texay. So totoo po lahat yun, ma'am, ang issue na yun. At wala pong dinagdag, wala pong binawas. Kung ano lang yung sinabi namin doon, pawang katotohanan po lamang. Yun po. Nag-deliver kayo kay Delimas? Tama po ba? Sa ibang mga kasama ko Tama pa po. yung nag-deliver kay Delimas? Kasi nakakulong daw po siya noon. Nakalabas na po kasi ng time na yun. No? Sorry po Yan po. May Ma'am, nabang... pwede last question? Kasi may mga security... 5 minutes. 5 minutes? Okay lang. 5 minutes ka. Kasi mga security... ano sila sa- rasap ko na din para... Oo. Sabi po kasi ni Congressman 22, nakakulong pa siya. Congressman De Lima, nakakulong pa raw siya. It was released, I think, in 2023, 2024. Basta, Around that time. yung time na nakikita namin siya, ma'am, 2025 po, Sa townhouse. sa townhouse po, lagi po siya doon. Sa meeting sila boss. Then, paglabas niyan, may mga bit-bit na po yan sila na kuwan. Paper bag. Paper bag. At paano niyo alam na may laman yung paper bag na pera? Kasi po, galing po yun Horizon, ma'am eh. Kami po ang nagdadala sa townhouse. Tsaka alam po namin na pera yun kasi sinasabi po ng mga ma'am. Tsaka nakikita rin namin. Ano po yung townhouse? Pwede yung pakilinaw? Townhouse, yun po yung meeting place po nila. Saan Meeting po? place. Unit 8 or 9, Townhouse, McKinley, Forbes. Kanino po? Kay speaker po ba yan? Hindi po namin alam. Ang dating parang ang Forbes ngayon parang naging breeding ground ng kalokohan no. Yung tipong laging Forbes. Playground ng mga bilyonaryo yan Grabe no. Kung kanino, Magkano ma'am. ba per square meter sa Forbes? Basta Baka doon di po nga lagi ang tatlo. meeting place nila. Lahat po ba kayo naging driver o umakto bilang driver din yung Santi po? Driver security po. Kayong lahat? Halos lahat po. O ito mga kababayan, nakita ko na yung per square meter sa Forbes Park 750,000 to 760,000. Palakpakan. Pambihirang yan. Pwedeng yung 1 square meter doon lang sa konti lang. Anak na to, mahal na lupa dito. Average typical range from 500 to 750,000 per square meter. Anong klaseng lupa yun sa Forbes? Ginto? Pagka hinukay mo, may ginto sa loob, yung Forbes Park na yan. Mahal Driver security. Marunong po kaming mag-drive. Opo. So pwede kayo mag-react sa sinabi ni Ombudsman Remulla na ano naman daw kung nakipag-meet siya kay Trillanes, natural lang daw na i-meet niya kasi kailangan niya protektahan daw yung mga testigo na Pilipino para nga po sa ICC. Idinay po ni Senator Trillanes po yun Ayan. Ang gugulo naman itong mga reporter na to. Sa mga camera sa taas. Sir, yung tungkol po doon sa sinabi niyo, sir, dinideny po ni Senator Trillanes po yon. Ngayon po, nagsalita si Ombudsman, Sir Remulla, na totoo yun. So bakit niya pinapasinungalingan? Saka sir, dinidiscredit niya kami na hindi totoo yung mga sinasabi namin. Buhay po namin sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Yun po. Pero meeting lang naman po yun, ano? Sorry. Meeting lang naman po yun. May nakita ba kayong kakaiba? Nagkita lang ba? O may naabot?
Sa part ko, ma'am, kasi ang kwan kasi ng conversation ng kwan namin, ng group chat, na namumonitor po namin yung mga bawat tasking, kung saan sila, ganito ganon, kung sino yung security doon. Yung masasabi ko dyan, ma'am, nag-meeting sila sa bahay ni Sir Remulla. Sa bahay pa ni Boying. Siguro sir, Opo. kanina binabanggit niyo yung credibility niyo. Gusto namin malaman, ano yung motivations po ninyo? Sino yung nagpupondo sa inyo? Pambira, kakasabi lang motivation nila. Laki na ng utang ng Pilipinas. Kawawa mga anak nila. Kawawa susunod na generasyon sa tindi ng pagnanakaw ng administrasyon ni Ma'am. Ano ba bang... Suporta sa inyo? Bakit ito ginagawa? Yung timing and all? Wala ba third floor studio na magtatanong dyan? Sir, wala po. Ang totoo, wala pong sumusuporta sa amin. Kahit sino, sir, nasa label po kami, hindi kami lumapit kung kahit sino. Nasa label po kami ng gobyerno. Ang sinasabi lang po namin dito ay tungkol doon sa mga anomalya na nangyari sa flood control, sa mga pera na dinadala namin sa mga matatas na opisyal ng gobyerno natin. Doon lamang po, yun lamang po yung kwa namin. Wag po nila kaming sirain na ganito ganon. Yun nga po, porket discharge kami sa Marines, may mga ganito kami, wag nilang isali yun doon sa mga ambag namin, doon sa trabaho namin kay Boss Saldico noong mga panahon na yon. Dahil po, yung mga pira talaga naman na nangyari ay nalaman po natin na galing sa flood control yon. So natanggap po nila yon. At totoo po lahat. Hindi lang po siguro sa flood control project yung pira na yon. Sa ibang mga project pa na dapat mapakinabangan ng taong bayan. Yun po. Sir, clarity ko lang po. Sabi niyo po, nag-meeting kayo. Pasensya na, kasi kanina binulungan ako ni, hindi ko natuturo kung sino. Nandiyan ka pala ko. Palakpakan natin ito si Kong. Kala ko wala ka eh. Ay, Sen pala. Ay, Sen naman. Nandiyan ka pala, Sen. Kala ko wala ka. Pambihira o. Kala ko wala ka dyan sa presko. Sabi ko, tatanong na sana ako eh. Nasaan na si Kong Mike? Ba't parang walang si Kong Mike? Ayun pala si Kong Mike. Medyo may security concern sila. So, kung pwede mo, we will have to excuse themselves. Or identify their names na lang. Sige, kilala na lang siguro. Sorry, saglit lang po Pwede ko bang pa-identify? I'm former Sergeant Orbilio from Philippine Marines. First name po? First name? Dante Orbilio, ma'am. Dante Orbilio. Ordilio. O-R-D-I-L-L-O. Ay. Orbilio. Opo. Okay. Sir. Ako po si Technical Sergeant Benes Voluntate, Philippine Navy Marines. Retired po. Retired yan. Hold ka. As usual, Ano yung mic? Walang salita lang sa Yung mga pag di nagsalita, hindi kasama sa pangalan. Ako po pala si Christopher Esquivel, Master Sergeant Christopher Esquivel, Philippine Navy Marines, retired. Bellard Tubi po. Rosebert Kaya Wapan. lagi ko narinig ang pangalan. Rosbert, ano po? Wapan po, ma'am. Opan, T-A-P-E-N. Wapan, Whiskey Alpha Uniform. Papa. Opan. I am Private First Class Crisani Eldado, Philippine Navy Marines. This is not just about a my military background or our military background. This is just about the corruption of our society and our community. Thank you po. Saludo, palakpakan natin, sir. Sana yung mga ganong klaseng statement ng mga mandirigma natin. Kahit pa paano tumagos, kaso yung iba nga palang taga-media tumanggap. Ano ba naman hagisyan nilang taga-20 milyon mga nagtatanong na yan para sa akin kredibilidad nitong mga nagsiwalat na to. Di ba? Leo Larodel Jr. po, ex-Marines po. Ex-Marines. I'm Rene Boy Julian. I'm Romel Galapon, retired Philippine Army. O, Army Yes, sir.
Army yan, hindi Marine. Oh, para sa mga ayusin nyo. Hindi Marine, Army. Kaya ako, gine-generalize ko, mandirigma. Para talagang, wala ng Army, wala ng Marines. Fidel Corpus. Former Marines. I'm Judy Cajao po, former Marines. Former Marines. Nasaan po iba? Sinecure nila yung sarili nilang pamilya, sir. Bakit, sir? Bakit? Kailangan... Sa sitwasyon namin ngayon. Raulo ba yung nagtatanong bakit daw? Hindi ba halata? Hindi ba halata? Yan, sir, ma'am, kailangan namin Sa talagang utak yun pangalagaan yung seguridad talaga ng aming pamilya po. Hindi lang napagandaan sir na medyo alanganin sa oras, kaya kami lang yung po yung narating. Maraming salamat po. Sir, bakit? Ano yung threat? May threat ba kayo ngayon? Kasi For security reason na lang po sa amin. May natatanggap na po ba kayo? Ma'am, Okay na po, ma'am. Direct threat Last, against you? last question po. Kung sakaling magkakaroon po ng Senate or House investigation, Ayan. haharap po ba kayo? dadalo kami sa dadalo. Yes po. Sige po. Thank you. Saludo, palakpakan natin ang ating mga magigiting na Marines. Dadalo. Yan ho ang part 1. Meron po bang part 2 to, PH? Di ko alam. Hanapin natin. Wala na ho. Dito na ho tatapusin ang ating reaction video. As always, maraming salamat sa pagsupport sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Hanapin natin sa 3rd floor studio. Baka i-interviewin ho nila yan. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat ho mga kababayan.